That is my dilemma, dear colleagues, Mr. President. May I offer an answer, Mr. President? Nung pong kayo po ay medyo bata-bata po, Madam Senator, meron pong lumigaw sigurado sa inyo. Tinapat nyo talaga. Ayaw nyo magtagal pa yun eh. Tama naman po yung ginawa ninyo. Ipinakita nyo sa kanya, pinaramdam nyo sa kanya talagang wala siyang maasahan kaysa mapagod pa siya. Sino Pero ang yun? sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako'y kahit papaano'y dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganun din po yun eh. Ang Korte Suprema. I think that was a good analogy. Thank you for that. Napaisip niyo ho ako doon. Let the record show na tawang-tawa po si Senator Bato sa likod. Ginoong Pangulo, ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao. Pinagsabihan niya rin po meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyo kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatanging na puno na nandiyan sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Napakaganda po na pambungad ng kwento ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pagsasalita, at ito nga po ay may kinalaman kina Adan at Eva na paano kaya ito nagkaroon ng koneksyon doon sa usaping impeachment ni BP Sara Duterte. Yan na pag-uusapan natin sa araw na ito, pero bago natin simulan, mayroon tayong bisita. Kung sino itong bisita natin, papakilala ko sa inyo. Papasukin natin. Ready na ba kayo malaman kung sino yung bisita natin? May bisita tayo. O, ito na. Ready ka na ba? Visitor, ready ka na ba? O, ready na siya. Papasukin na natin para magkaalaman na kung sino ito. Visitor, pasok! Nakakagulat ka naman, boss, pero syempre bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't mundo. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick Vlogs TV. Back to you, Boss Rick! Yan ang sinasabi natin dito. Dito sa Boss Rick Vlogs TV, kakaiba yung gagawin natin sa araw na ito, sapagkat kagaya ng ginawa ni Senator Rodante Marcoleta, magtataka kayo bakit nagsimula siya doon sa mga unang tao, at dito malalaman natin kung ano ba talaga ang koneksyon nito doon sa kanila pag-uusapan. Pero syempre, bago natin malaman yan, kailangan natin panoorin yung video para doon tayo magkaroon ng idea, magkakaroon tayo ng reaksyon pagkatapos natin mapanood ang video. Ngayon, kung ready na kayo, huwag na natin patagalin. Tanungin muna natin yung taga-Senado kung ready na sila. Si Senator Marcoleta kaya ready na? Mukhang ready na. O, Senator Marcoleta, kung ready na po kayo, pwede na po kayo pumasok. Ayan na. Kabawalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakilam. Sabi niya doon sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Ay, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President, nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ng pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na ginagalang nating lahat. Ang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan na nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po nung yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung yung kalipunan po ng mga tao na yon, ang karamihan po sila sa kanila ay nagsasab, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries.
Mr. President. With all due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kaysa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Eh kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun kinontra pa ng ahas. Yun ang Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan Kasi po, sa lahat ng pagdidesisyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang katas-tasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro. Alam naman ninyo, basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas. Maliman po. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator. Na sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, Senator Marcoleta. Yun pala ang ibig sabihin nun. Nagtaka tayo kung bakit napunta siya doon sa unang tao na si Adan at si Eva. Eto pala yung connect. Kagaya ng nangyayari ngayon dyan sa Senado, yung impeachment case laban kay BP Sara, eto pala yun. Kanya, marami kasing sumasawsaw. Samantalang nagpasya na ang Korte Suprema na iginagalang ng lahat. Pero bakit meron pa rin kumukontra? Ito yung mga binanggit niya rito. Kung anong klase yung mga tao na kumukontra. Kaya ang sabi niya rito, mag-iingat po tayo sa mga taong luminaries. Sila ay mga taong luminaries daw. Na ang ibig sabihin, refers to distinguished and influential figure in the legal profession. Yan yung mga sinasabi niyang legal luminaries na dapat kapag kaingatan. Kaya nga, tinawag niya kaninang doon sa unang dalawang tao, mayroong ahas doon na binanggit. Eto yun. Ikukumpara natin dito, itong mga tao na ito, na may mga ahas talaga na nagsusulsol sa mga taong naghain ng impeachment case laban kay BP Sara. Hindi kasi nila matanggap na hindi maganda at hindi makatwiran ang kanilang inihain na impeachment case laban kay BP Sara. Bakit? Kasi nga, na-reject, nagpaso, pumasok sa 1-year ban rule doon sa Korte Suprema. At naglabas nga sila ng resulta, naglabas sila ng hatol na ito ay tapos na. At kung gusto nilang mag-file ng motion for reconsideration, kagaya ng sinasabi nila ngayon, ginawa na nila ngayon, yun ang ginawa nila. For the meantime, ito ay nasa archive muna pansamantala. Pero may mga tao talaga sadyang patuloy pa rin. Patuloy na makipaglaban hanggat mapatalsik talaga nila si BP Inday Sara. Tatlo kasi yung punto na sinabi niya rito na mali ang pagkagawa nila. Unang-una, lahat sila hindi nila binasa ng kompleto yung rules of proceedings ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Yun ang hindi nila binasa. Yun yung mga luminaries, legal luminaries na nag-uudyok, nagsusulsol doon sa ibang mga kongresista. Pangalawa, sinabi niya, lahat ng mga yon ay paborito ng mainstream media. Totoo naman, di ba? Yung mainstream media, kagaya ni Aling Karen, kung sino lang yung magustuhan nila na interviewin, yun lang. Kasi yun ang paborito nila. Di ba? Pansinin nyo? At yung pangatlo at panghuli, ang sabi niya, lahat ng mga yun ay walang pagmamahal sa mga Duterte. Totoo naman. Kasi kung mahal mo ang Duterte, hindi mo gagawin yan. Hindi ka makikipagbaka dyan laban kay BP Inday Sara para i-impeach yung taong yan. Tama yung sinabi niya. Lahat yun may tama. Kaya tinamaan kayo. Ngayon, kung ano-ano pang sinasabi ninyo. Di ba? Mag-move on na lang kasi kayo. Tapos na. Dito pinakita lang natin kung gaano katalino, gaano kagaling itong sinasabi nating Senator Rodante Marcoleta at hindi po tayo nagkamali. Hindi tayo nagkamali. Kung kayo na mga kababayan, mga boss at mga kapatid, anuman
ang masasabi ninyo sa performance na ginawa ni Senator Rodante Marcoleta sa unang pagbubukas ng Senate session? Diyan, mag-comment kayo sa baba, kasali kayo rito. Sabihin ninyo kung ano yung gusto ninyo. Nakontento ba kayo? Or hindi kayo nakontento? Ganun lang yun. Dalawa lang talaga yan, dalawang muka. May natutuwa at mayroon namang malungkot. Kagaya ng mga senador, marami ang natuwa. 19 na mga senators ang natuwa doon sa desisyon. Pero mayroon diyang 5 na umiyak. Yung isa, nag-abstain. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Nag-abstain, ibig sabihin, hindi siya bumoto ng yes or ng no. Wala lang. Nandun lang siya sa gitna. Saludo, Senator Ping Lacson. Pero napabilang siya doon sa 5 sapagkat 24 sila eh. 19 yung bumoto ng pabor doon na magiging archive muna yung impeachment proceeding dyan sa Senado. Pero yung iba talagang masama. Nagiging April Boy. Hindi ko kayang tanggapin na ang impeachment ay hindi matutuloy sa amin. Yan ang sinasabi natin dito. Sana po nag-enjoy kayo rito sa munting video na pinakita natin at sa susunod pa po. Abangan ninyo kung ano pa yung ipapalabas natin dito. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Ay, may nakalimutan ako. Shoutout nga pala sa lahat ng gusto magpa-shoutout. Pasensya na po kung hindi ko kayo nababati, pero binabati ko kayong lahat dito ng shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta ninyo at hanggang sa muli. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong Op.